Matapos ang mapaminsalang pagbaha noong Nobyembre 4 na kumitil sa buhay ng maraming Cebuano, isang organisasyon ang agarang tumindig upang tumugon sa trahedya. Ang Sunshine Philippines Movement ang kauna-unahang non-government organization na nagsagawa ng konkretong aksyon. Agad ay sinulong ang reforestation bilang pangmatagalang tugon sa pinsalang dulot ng kalamidad. Narito ang balita ni Charmaine Balagon. Bilang tugon sa sakuna, inulunsad ng Sunshine Philippines Movement ang serye ng malalaking tree planting activities ngayong buwan. Una dito sa Sitio Cantipla sa Barangay Tabunan. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya na magsasagawa ng isang taong tuloy-tuloy na reforestation program para sa buong Cebu. Matapos ang matagumpay na paglulunsad ng Reforest Cebu 2026 noong Disyembre 12, pinirmahan ng mga sponsor, partners at ng komunidad ang commitment tree bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa para sa muling pagpapanumbalik ng lunti ang kabundukan ng Cebu na magsisilbing pananggalang laban sa baha at sakuna. Kabilang din sa kasunduan ang KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona at mga leader ng KOJC sa Cebu. Sa bawat lagda ay may pangakong pagtatanim ng punong kahoy sa kabundukan ng Cebu para sa taong 2026. Kinabukasan, Disyembre 13, agad na sinimulan ang unang hakbang ng programa. Sa alas 5 ng umaga, nagtipo na ang mga volunteers sa Cebu City Hall upang maghanda para sa makasaysayang tree planting activity sa isang bahagi ng syudad. Naging kaaya-aya ang panahon at mahigit 100 volunteers ang lumahok sa pagtatanim ng mahigit 1,000 narra trees sa Sitio Cantipla. Inaasahan na ang mga punong ito ay magpapatibay ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng landslide tuwing may malakas na pag-ulan. Yes, nakita naman natin yung destruction na caused by the natural calamities like floods and mga landslides. In fact, papunta kami dito sa area, several yung landslide na nakita natin. Kaya napakahalaga ng ginawa nating launching ng Reforest Cebu kasi isa sa causes ng mga flash floods sa baba, sa plain is because of the water na galing dito sa bundok, sa taas. Kasi kung nakikita natin yung palibot, denuded na siya, wala na masyadong puno. Kaya yung call to tree plant, call to reforest, although parang late siya, dahil nga sa maraming development na hindi na napansin, pero hindi pa rin naman tayo nahuhuli kasi there are still, of course, young generations are coming. Ipinapakita nito ang malinaw na mensahe ng SPM na ang reforestation ay hindi lamang proyekto, kundi isang agarang tugon sa banta ng papagubagong klima at walang habas na pagkakalbo ng kagubatan. Pagpananom, kay kining pagpananom sa atuang kabukiran, usani sa makatabang sa soil movement, kay sa tuang base sa tuang natala sa Linog, sa Bagyo, daghan kay tang mga kabukiran nga naay soil movement. So ang uban landslide naman gani. Dahil sa mga naranasang kalamidad, ang pagtatanim ng punong kahoy ang nakita ng SPM na isa sa mga konkretong hakbang upang makatulong sa pagpigil ng pagguho ng lupa sa mga lugar na landslide prone. Kaya naman, nagpapasalamat ang Communications Coordinator ng 25K Trees Growing Project na si Dom Albisa dahil akma ang Reforest Cebu 2026 sa programang pangkalikasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Thank you so much to SPM with this initiative and also to all the volunteers nga naday karon ni Taba og nihatag og nigahin og oras para sa planting ang higayon. Ayon sa mga environmental advocates, ang patuloy na pag-abuso sa kabundukan dulot ng urbanisasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar.
Kaya naman, ang agarang pagtatanim ng puno ay itinuturing na mahalagang hakbang upang maiwasan ang mas matinding sakuna sa hinaharap. Happy kay ko kay kanan usa ko sa kana nakatanom diri kanang first time din ako and I'm so happy. Happy kayo and worth it kayo kay naka-experience ko ani sa pagtanom sa Reverse Cebu 2026. Nagapanawagan mi sa tanan natong mga kaigsuunan diri sa Subo, sa tanan mga Cebuano. Let us be one, let us all partake, especially for the call to Reforest Cebu. So I know naman na kita mga Bisaya, dako gyud kaayo tagkahimuan og ang panaghiusa ato pa yung pakusgon para jud sa ato ang kinaiyahan. Daghang salamat. Mahigit 20 taon na mula nang sinimulan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang inisyatiba sa pagtatanim sa ating mga kabundukan at pag-aalaga sa ating mga dalampasigan sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement kasama ang mga volunteer nito. Samantala, bukas ang SPM para sa mga nais tumulong at makibahagi para sa proyektong Reforest Cebu 2026. Love International supports Reforest Cebu 2026. One dream, one nation. Inaasahang mas dadami pa ang magsasagawa ng ganitong aktibidad bilang tugon sa malakas na panawagang Reforest Cebu 2026. Mula dito sa Cebu, ito ang inyong citizen correspondent nag-uulat, Charmaine Balagon, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.